Bunsod ng kamakailang deployment ng US missile system sa bansa, nagbigay ng komento si Congressman Paulo Duterte na tinuligsa naman ng palasyo, defense agencies at ilang grupo. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Tinuligsa ng Malacanang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at ilang organisasyon ang pagtutol na komento ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte laban kay AFP Chief Romeo Brawner Jr. at sa deployment ng US Typhoon missile sa bansa. Ito ay kasunod ng pag-deploy ng US ng Typhoon weapons system kamakailan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippines CJ Tariela, layo ng Vital Defense Partnership na ito na proteksyonan ang soberanya ng bansa. Kaya naman sa isang post, inakusahan niya si Congressman Duterte ng misleading narratives na nagdudulot anya ng paranoia. Inakusahan din ni Tariela si Duterte ng pagtatanggol sa China na sinabing ang pahayag ng mambabatas ay katulad ng mga taong minamaliit ang pananalakay ng China sa mga tropa at mangingisda ng bansa. Bukod dito ay buo naman ang suporta ni Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia sa defense agencies ng bansa. Samantala, sa panig ni Duterte, kanyang binigyang diin sa isang hiwalay na pahayag na ang naunang statement ay hindi anya tungkol sa China. Anya ang pag-provoke kaysa umiwas sa military confrontation ay hindi magandang ideya, lalo na kung hindi kaya ng isang bansa. Samantala, hindi naman pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nitong Lunes ang statement na ito ni Duterte at tinawag siya at ang iba pang mga Duterte na pro-China. Ito ay makaraan ng isang media briefing sa 47th Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sinang-ayunan naman ito ni Goytia na sinabing ang ganitong mga akusasyon ay nakakasira sa pagkakaisa ng bayan, higit lalo sa oras dapat na magkaisa para ipagtanggol ang dangal at teritoryo. Dagdag pa niya na ang ganitong mga paratang ay layong pag-awayin ng mga Pilipino at pahinain ng bansa sapagkat hindi anya tapat na malasakit sa bayan ang basta pagbibintang sa kasundaluhan ng bansa. Bukod dito ay isa rin anya sa pinakamapanganib na sandata sa kasalukuyang panahon ay ang pagpapakalat ng disinformation. Kaya naman nananawagan si Goytia sa mga lider at mamamayan na maging responsable sa paggamit ng kanilang boses at iwasan ang mga salitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Giit din niya na bagamat may kalayaan sa pananalita, ito'y bahagian niya ng demokrasya na nakabatay sa katotohanan at hindi sa galit. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bilang bahagi naman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit, nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ASEAN-China Free Trade Area 3 upgrade sa Malaysia. Dito kabilang ang ugnayang pang-ekonomiya, mas malawak na oportunidad lalo na sa green at digital economies, maging sa pagpapanatili sa supply chain connectivity. Ang paglulunsad ay naglalayong maging gabay sa proteksyon ng mga mamimili, digital economy at mga micro, small and medium enterprises. Sa iba pang ulat, humihiling ngayon ang pamunuan ng Senado na maibalik ang kahit 1.2 billion pesos sa kanilang panukalang budget para sa taong 2026 sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance nitong kamakailan. Ito ay kasunod ng pagbabawas ng Department of Budget and Management ng kabuuang 2.1 billion pesos mula sa orihinal na 9.6 billion pesos na proposed budget. Dahilan para ito ay mag-settle sa 7.52 billion pesos na pondo. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., halos kalahati ang nabawas sa panukalang budget kung ikukumpara sa 13.93 billion pesos na pondo sa 2025 national budget. Gayunpaman, tiniyak ni Attorney Levy Ordonez ng Senate Financial Management Bureau na may continuing budget pa ang kapulungan at hindi naman aniya ito makakaapekto sa operasyon ng Senado. Sa kabilang banda, mahigit 300 kinatawan mula sa 41 higher education institution sa Metro Manila ang lumahok sa Capacity Enhancement Training ng Department of Migrant Workers NCR noong October 27 sa DMW Makati Office. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang ligtas na migrasyon at palawakin ang kamalayan laban sa illegal recruitment at human trafficking.
Binigyan din ni Regional Director Attorney Falcone Millar ang pakikipagtulungan sa sektor ng edukasyon upang maggabayan ang kabataan sa legal at produktibong oportunidad sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa iba pang balita, mahigpit na paalala ng DSWD sa publiko na mag-ingat sa kumakalat na peking videos ng pag-unbox ng Family Food Packs o FFPs. Ito ay dahil sa isang reels na makikita umano ng DSWD kung saan ay nagbubukas ng FFPs na may laman umanong cellphone, Korean noodles at iba pa. Kaya naman nagbabala ang kagawaran na huwag gamitin pang content o i-reels ang FFPs para sa views at agaran itong i-report sa DSWD. Dahil ito ay nagbibigay ng maling impormasyon para sa mga tumatanggap ng ayuda, lalo na sa mga benepisyaryong naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Samantala, nalalapit pa lamang ang undas, ngunit nagdagsaan na ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ito ngayon ang ulat mula kay Rayabel Medina. Hindi pa man araw ng undas ay nagsimula ng magdagsaan ang mga tao dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para umuwi sa kanilang mga probinsya para dalawin ang kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay. Kaya naman agarang nag-inspeksyon ang bagong appointed Administrator of the Office for Transportation Security na si Gilberto Cruz. Well, ito yung directive ni Secretary Banoy Lopez na check natin yung security ng mga mananakay. Sa lahat na yan, sa mga airports. And then now we're checking ito yung mga buses natin tsaka yung mga jeepneys. And siguro by tomorrow yung sa mga pier naman natin. Ayon kay Cruz, bilang paghanda sa pagtiyak ng seguridad ng mga pasahero, sila ay magdadagdag ng mga security sa terminal. Gayun din ng iba pang mga security measures tulad ng CCTV at mga walk-in x-ray machines. Layo nitong mapabilis at mabigyan ng maayos na biyahe ang mga pasahero, lalo na sa araw ng undas. Batay sa isinagawang inspeksyon, may ilan silang dapat i-improve. Kaya naman pagsasabayin na nila ang mga resources na kailangan at manpower para matugunan ang mga pagkukulang sa security para sa kapakanan ng mga mananakay. Ayon naman sa ilang pasahero, bumiyahe na sila bago pa mag-undas upang hindi na makipagsabayan sa iba pang mga pasahero na magsisiuwian. Bukod dito, hindi naman raw sila nahirapan pumila pati na rin sa pagkuha ng tiket. Okay, walang problema. Malamig naman. Para naman sa seguridad, nakaantabay na rin ang ilang mga kapulisan sa PTEX upang siguraduhin ang kapayapaan sa terminal. Dito po sa PTEX po, ang dami na augment po dito para sa seguridad po ng ating mga itong commuters po. Bale, kami po is sa NCRPO, for police visibility din po kami dito. Kasama rin ng mga Parañaque, tapos mga augment din nila ng HQ po, kasama din po para sa seguridad po ng mga commuters. Samantala, paalala naman ni Cruz, para sa ligtas na paglalakbay, siguraduhin na kompleto ang mga gamit tulad na lamang ng first aid in case of emergency. Paalala namin is, of course, para maging maayos po at maging safe yung ating pong paglalakbay is siguraduhin lang po natin na kompleto po yung dala-dala natin. Like halimbawa, meron po tayong pang first aid kung sakaling may mangyari. Meron po tayong mga gamot, baka nakalimutan natin yung mga gamot, lalo yung may mga lingering sickness na babiyahe. Tapos make sure lang ho na, alam po ng mga kamag-anak natin na bumabiyahe tayo. And kung may problema, dapat kino-coordinate po nila sa mga security agencies na nandito naman po sa ating mga terminals. Rayabel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force, BOC, nasabat ang higit sa 12 million pesos misdeclared frozen goods mula China. MDRRMO, kinumpirma ang 3 nasawi sa nahulog na truck sa bangin sa Mountain Province. PCG nagbigay ng ayuda para sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.